NGO TV Network. Ako si Ferdinand Martinez. Ako ay naipanganak noong November 11, 1965 sa Bilolo, Orion, Bataan. Magsasaka ang aking mga magulang. At ako ay pumasok sa military noong March 1, 1983. So, sa aking 27 years, 9 months sa serbisyo, bago ako nag-retire noong November 1, 2010, ako ay na-assign sa iba't ibang panig ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. At aside from sa aking serbisyo sa ating bansa, ako rin ay naipadala sa ibang bansa, sa Iraq at sa Cambodia, para naman sa mga humanitarian missions under United Nations contingent ng Pilipinas. So, nung nag-retire ako nung 2010, I was hired as a security manager ng Robinson Land Corporation. And then, that is for 4 years. And then naging asset protection coordinator ako ng Ayala Land Corporation for 5 years. But in 2019, dahil po sa aking pagsusumikap sa aking mga gawain, ako po ay nagtayo ng sarili ko ng security agency. Ito po yung Prime Rangers Security Services Agency. And then sa kalaunan po, dahil sa gusto kong matrain yung ating mga security guards, nagtayo rin po ako ng Prime Ranger Security Training Academy. Sabay ko po yan na halos magkasabay ko po siyang binuo para ang objective po nito ay hindi para kumita kundi mabigyan ng sapat na trabaho, sapat na sweldo ang gwardiya sa aking agency. Ako po ay isang member ng Free and Accepted Masons ng Grand Lodge of the Philippines since 2006. So, marami pong gawain kami rito na patungkol sa charity, sa humanitarian services, at ako po ay past masters nitong organisasyon na ito sa aming lodge. So, alam naman po ninyo ang isang objective ng Mason is more on charity, sa pagbibigay namin ng mga humanitarian services na hindi lang po sa aking loya kundi sa kapuluan. Mababanggit ko po ito lalong-lalo na ako ay naging presidente ng Bonifacio Global City Square and Compass Club. During term ko po na noong 2018 hanggang sa kasalukuyan, kung makikita nyo yung year na pagsiservisyo ko, i-mention ko na po yung iba rito ay yung pagsabog po ng Taal Volcano. Marami kaming nabigyan ng mga tulong sa ating mga kababayan sa parte ng Batangas, Lipa. Ganun din po yung mga sumunod na mga bagyo, Ulysses at saka ito pang bagyo rito sa northern Luzon, sa Isabela, Cagayan. At lalong-lalo na po nitong pandemic. Aside from yung mga binibigay namin sa ating mga frontliners na mga PPEs, nagbigay din po kami ng mga gift, mga food feeding sa ating mga kababayan na lalo na sa mga street children. Na binibigyan namin sila ng kaunting ayuda, mga pagkain at tumutulong din po kami
doon sa mga nasunugan dito sa parting Manila. So, yun po yung halos routinary na ginagawa ng aming grupo dahil ako po ay isang Knights Commander of Rizal at long lifetime member na po sa Knights of Rizal. So, ito po ay isa rin naming gawain. Aside from Knights of Rizal po, ako rin po ay kasapi. At currently, ako ang presidente ng Binondo Eagles Club. At sa ngayon po ay Vice Governor ako ng Region 19. So, sa club na ito po ay hindi matatawaran ang aming pagtulong sa mga nangangailangan. Lalong-lalo na sa pagbibigay ng mga medical and dental mission sa Smoky Mountains, pagbibigay ng mga PPE sa mga nasa kulungan at saka ang mga maralita po mamamayan ng Manila. Yun po yung aming adhikain at ginagawa sa Binondo Eagle Knights Club. Kasapi rin po ako sa iba pang organisasyon kagaya ng Rotary Club at saka Lions Club. Ako po ay aktibo rin dito dahil ako po ay past president ng mga clubs na ito. Aktibo rin po ako sa pagtulong sa mga gawain nito, lalo na sa mga pagsuporta sa mga polio victims at saka yung may mga pagbibigay ng mga salamin doon sa mga may mga konting kapansanan sa mata. Yan po yung dalawang mission ng organisasyon na to. So, sa aking pong mga pang-personal na gawain na masasabi ko po na lalong-lalo na doon sa aking mga eskwelahan na pinag-aralan ko at sa probinsya namin, sa Nueva Ecija, sinusuportahan ko rin po yung kanilang mga balik eskwela program at sa kasalukuyan po ay mayroon akong 60 na scholar sa aming eskwelahan. So yun po yung mini-maintain ko, 60 kada taon. So from nag-i-increase po siya from 60 ng 60 hanggang mag-graduate po ng high school yung mga estudyante. So yun po ay nabibigyan ko ng kahit papanong ayuda para sa kanilang pag-aaral. Hindi lang po yun, ngayong pandemic po ay nagbigay din po kami ng mga PPE sa aking mga kababayan sa Nueva Ecija, sa Gimba, Nueva Ecija. Tumutulong din po ako sa mga gawain ng aming mga asosasyon, sa school association, sa kung ano-ano pa man na mga organisasyon sa aking probinsya para matulungan din po yung mga nangangailangan kong mga kababayan sa aking probinsya. Ito po ay over and above doon sa aking mga pagtulong na sa pamamagitan ng mga organisasyon na aking sinapian, kagaya ng sa Masoneria, sa Eagles, sa Knights of Rizal, sa Lions, at sa Rotary. During pandemic po, talagang yun ang napakahirap kasi hindi kami handa. Lahat-lahat tayo, hindi tayo handa sa mga training. So, ang ginagawa ko po sa kanila, aside from online communication with them, teaching them, meron din po akong inspector sa operations manager na pumupunta na lang mismo sa on-site to give some instruction, to give some information about yung kanilang trabaho. Ang napakahirap po kasi kahit yung mga kliyente po namin ay may restriction na. Pero ang maganda lang po noon, kasi na yung mga aking mga gwardiya ay nagampanan nila yung kanilang trabaho. At the same time po, sir, ay naging katulong nila yung aming mga kliyente sa, of course, yung sa mga empleyado nila, kung paano nila i-handle yung mga empleyado na nawalan ng trabaho at na-lockdown.
So ako po ay nagpapasalamat dahil yung aming mga kliyente ay tinulungan din ang aking mga gwardiya. They provided shelter for them during the pandemic and of course, the food accommodation. So wala po silang naging problema. Although na wala pong operation, natulungan po rin nila. At hindi lang yun, sir. Aside from having training while they are ongoing yung nila, but more on site at saka through Zoom na meeting namin, nabibigyan din namin sila ng mga requirement ng kanilang mga pamilya, like the PPE. Yung aking staff ay pumupunta sa bahay nila para mabigyan ng mga ayuda at saka mga PPE. Meron din po akong mga gwardiya na nagkasakit at natamaan ng COVID-19. So yun po yung isang challenge sa aking agency dahil hindi rin kami ready doon. Sa kasalukuyan ngayon naman po, dahil medyo nagno-normalize ng sitwasyon natin, itong aking mga gwardiya ay 100% vaccinated na. Yung iba naman po ay naka-booster na. So, ang ganda po ng nila ngayon at continuous po. Ngayon nga po, nire-ready na nila yung 13-month pay nila eh. Alam nyo, ang daming tumulong sa organisasyon namin. Ang ginagawa lang po namin dyan ay nagpo-post ako dun sa aming Viber group na kailangan tulungan natin tong ganito. And then sir, by sharing something, some amount, buo kami ng medyo malaking halaga na binibili namin ng mga requirement ng ating mga frontliners, mga kapulisan, mga kasundaluhan. And then, kung sino po yung may mga sasakyan, may mga volunteers tayong mga kuyang, mga ateng sa Masoneria, sa Eagle, nagkakasama po kami and then naipaparating namin yung aming tulong sa kanila. Hindi lang po yun, meron din naman tayong mga sister clubs sa iba't ibang lugar. Like for example po, nung nagkaroon ng bagyo sa parting Northern Luzon, hindi rin makapunta doon yung mga kuyang natin, mga ating natin na pumunta doon sa Northern Luzon. Sinasakay po namin doon sa other services ng gobyerno yung aming tulong para sa kanila. So, kumbaga, pinapasa-pasa na lang namin hanggang makarating po dun sa beneficiaries ng aming mga tulong na ginawa. Yan po yung ginawa namin sa Knights of Rizal at saka sa Eagle. Kasi marami po kaming sister clubs doon sa Nueva Vizcaya at saka Isabela. Ito naman sa BGC po, sa Bonifacio Global City, ay nationwide po ang namin. Aside from yung tumutulong kami sa Grand Lodge namin, sa pamumuno ng aming Grandmaster na si Mosur Sipulsuan, malaki po yung naimbag at naitulong ng Masoneria sa ating mga kababayan. So yun po yung namin. Kaya malaking halaga po, sir. Hindi lang po yan, sir, pala. May mga bloodletting pa kami, activities dahil kailangan ng dugo. Ang gobyerno natin ay may mga limitasyon. Meron pagkukulang kung masasabi natin dahil siyempre lalo na ngayong pandemic, hindi tayo handa lahat. Pero yung NGO, napakalaking bagay ito, hindi lang daig pa niya yung gobyerno. Pag nagsama-sama lang na ganyan. Akalain mo yun, maliit na bagay, pero pag sinagsama-sama mo, mas maraming matutulungan. At lalong-lalo na sa NGO kasi, pag NGO kasi walang masyadong restriction eh. Hindi kagaya sa gobyerno na maraming restriksyon pa, paano mairating. Ito po, lalo na yung mga NGOs natin na nandun muna sa on-site. Sila po yung iba-ibang organisasyon ang nag-aak muna, yung taong bayan muna, yung mga kumbaga, yung mga nakakaangat sa buhay. Yun yung tulong-tulong na nagbibigay muna. Immediate po yun eh. Kasi sila yung nandun. Hindi masyadong nare-recognize yun, sir eh. Kung hindi mo sila nare-recognize, pero yung tulong nila, mahigit pa sa ating gobyerno na ibibigay na tulong. Kasi sila yung nandun mismo during the time of this pandemic.
Sila yung naka-feel. Kaya lang, once na naki-obserbasyon ko lang, pag nakialam ng gobyerno, nandun ng gobyerno, maraming mga critic, may mga politics, may mga politician tayo na hindi. Pero yung NGO, dahil sila yung apektado, at the same time, sila yung nakakaalam kung anong problema doon sa area, yun po ang dapat nating bigyan ng empowerment talaga. Huwag na nating questionin, ayusin na lang natin. Yun po yung magandang nangyayari sa amin. Kagaya po sa aking mga organisasyon. Wala po siyang hindi naman niya sinabing ganito, ganyan, pero tumutulong po sila. No way of publishing, i-coverage pa sa TV, magbigay ng mga ayuda, naka-TV pa. Sa totoo lang po, sir, ngayon ko lang nakikita yung mga ganitong dihikain ng inyong programa sa mga kagaya naming tumutulong na mga NGOs. Karangalan ko na manominasyon sa ganitong award at sa tagal-tagal kong nagserbisyo at nagbigay ng ganitong pagkakataon sa ating mga kababayan dahil sa aking mga organisasyon. Ngayon pa lang ako mabibigyan ng parangal kung sakali. Ako'y nagagalak po at ako ay na-nominate sa ganitong parangal at pagkatapos po nito ay pagbubutihin pa po natin, i-expand pa natin itong pagtulong natin at sa mga sumusunod-sunod po akong gawain, kayo po ay aking iimpormahan para at least makita ninyo kung gaano yung aking pagtulong ng aking mga organisasyon sa iba't ibang gawain. Ako ay isang ETIAP, Extended Tertiary Education Program Coordinator ng PINMA Schools. So, during the pandemic, maraming nakandak at napagtapos namin through Zoom sa BS Criminology, a 4-year degree program. Sa ngayon, since na-lockdown, 249 na yung aking napagpatapos sa BS Criminology sa pangunguna ng aming ETIAP director na si Dr. Manny Aunjan ng Cagayan de Oro College. So ito po ay parang nilapit namin yung eskwelahan doon sa ating mga gwardiya, mga sundalo, ang dami po naming napag-graduate. Sa ngayon, meron na naman po akong ongoing yung aming enrollment at meron na silang 64 na estudyante. Mag-uumpisa ngayong December 16. So isa na naman po yun na napakaganda na aking inisyatibo, lalong-lalo na sa aking mga gwardiya na makapagtapos ng degree program. Ako po ulit si Mr. Ferdinand Martinez, ang kasalukuyang presidente ng Prime Rangers Security Agency at Prime Rangers Training Academy. Ako'y nagpapasalamat sa NGO TV sa pagkakataong binigay niyo sa akin upang maipakilala ko kung ano ang aking mga adhikain patungkol sa iba't ibang aking gawain ng aking opisina at ng aking iba't ibang organisasyon para may pabatid ko sa inyo kung especially during pandemic yung aming nagawa sa pagtulong sa ating kapwa. Maraming salamat po, sir. Sa muli, ako'y nagpapasalamat sa NGO TV at huwag niyo pong kalilimutan mag-like at subscribe sa NGO TV. Maraming salamat.